So sa amin pong congressman sa ikatlong distrito ng Quezon City, ako po ay nananawagan na bigyan ng aksyon, no? Na yung bigyan ng aksyon, bigyan ng konsiderasyon na magsuporta sa divorce, sa absolute divorce bill. Bakit po? Kasi katulad ng sabi ko, no, dumaan po ako dun sa tinatawag nating depression. Nagkaroon ako ng issue sa mental health ko. I contemplated suicide. So kung ako, dumaan ako sa ganong sitwasyon ng buhay, so alam ko marami na katulad ko, na ganon din ang iniisip. So kung tayo po ay may divorce bill na, Congressman Franz Pumarin, marami po kayong mga kababaihan na matutulungan. Lalo na yung galing sa abusive relationship. So, yung mental health po nila, napaka-importante po nun. Kasi, kung tayo po ay may divorce bill na, magkakaroon sila ng option, magkakaroon sila ng solusyon sa kanilang matagal ng problema. So, hindi na nila maiisip na, ay, end ko na lang yung life ko. Kasi wala naman na akong option eh. Kasi ang annulment, hindi ko kaya eh. Pero, kung may divorce bill, which is sinasabi sa provision ng divorce bill, mura, yung affordable, di ba? Tapos mas mabilis. So, ibig sabihin, kakayanin po ng ordinaryong Pilipino. Kakayanin po ng ordinaryong Pilipino na naghahangad na lumaya, lalo't matagal na silang hiwalay. So, yung mental health nila, hindi na maapektuhan. Bagko sila ay magkakaroon ng pag-asa. Pag na-approve ang divorce bill, magkakaroon sila ng pag-asa, mabubuhayan sila ng loob na, ay, may divorce bill na, pwede na ako makalaya dito sa relasyon na very abusive, na naging parang prison para sa kanila, naging trap, no? Na-trap sila doon sa ganong sitwasyon. Mabibigyan po natin ng solusyon yung kanilang sitwasyon. Kaya Congressman Franz Pumaren, ako po ay nananawagan na sana ay suportahan niyo po ang divorce bill. No? Kasi sa totoo po, hindi po talaga kakayanin ng ordinaryong Pilipino ang annulment. At the same time, yung grounds po sa divorce bill, pinalawak. Pinagsama ang grounds ng legal separation, pinagsama ang grounds ng annulment. So, ibig sabihin nun, mas maraming rason na yung maipapresent ng isang Pilipino para siya ay makalaya ng legal. At tulad ng sabi ko, mas maigi po ang divorce bill kasi nga po, yung child support mapag-usapan, yung custody, magkakaroon ng custody arrangement, magkakaroon ng joint plan for parenthood. So, ibig sabihin, yung mag-asawa, hindi na kailangan mag-away. So, mas magkakasundo pa sila through divorce bill. So, pangatlo, yung social impact po nito, no, Congressman Franz Pumaren, sa mga kababaihang na-abuse during marriage, no, magkakaroon sila ng pag-asa, magkakaroon sila ng, they will feel empowered. Kasi, wow, makakalaya na ako, di ba? So, pag nakalaya na sila, pwede na nilang pwede na nilang improve yung sarili nila, ma-improve yung buhay nila. Kasi sa ngayon parang nahahampered sila eh. Hindi sila masyadong makagalaw. Kasi once na gumalaw sila, iisipin nila, oh, pag gumalaw ako, ganito, bumili ako ng property, naging umasenso ako. Part ng property ko, kahati ko pa yung nakasakit sa akin na ex ko, di ba? So, dito sa divorce bill, yung social impact na yon para sa mga kababaihan, napakalaki. No, women will feel empowered dahil doon. So, please reinstitute divorce dahil ito ay isang karapatang pantao. Sa Spain nga po meron kaming express divorce. Meron po express divorce. Catholic naman din po, no? Yung Catholicism natin galing mismo sa Spain. So, why not in the Philippines? No? Yung sinasabi nila po na maapektuhan ng family dahil sa divorce bill, mas lalong dumadami ang broken family. Hindi po. Unang-una, marami na pong broken family bago pa magkaroon ng divorce. Yeah. Yeah. So, yun po. Tapos, please reinstitute divorce dahil ito ay magiging solusyon sa kasal na wala nang saysay. Yung mga matagal nang hiwalay, 5 years above, na talagang wala nang, yung irreparable na, hindi na sila talaga magkakasundo. So, dapat bigyan nga po natin sila ng option para maging malaya through divorce. So, matitigil na rin po yung mga scammers dyan. Kasi, katulad ko yung mga OFW, kakagat sila, sa mga nag-scam ng annulment na mag-offer ng ganito, no appearance, ganyan-ganyan. Na minsan huhugutin yung marriage certificate mo sa PSA, meron pong ganon.
So, matitigil na po yung mga pang-scam ng mga taong hindi dapat pagkatiwalaan. Pero kumakapit ang mga OFW, especially mga OFW, dahil wala silang ibang option. Pero kung merong pong divorce bill, magkakaroon sila ng option, magkakaroon sila ng solusyon sa kanilang matagal ng problema. Please reinstitute divorce dahil sa aking pananaw, katulad nga ng sabi ko, mas magiging maganda yung communication ng dating mag-asawa. Na hindi naman kailangang mag-away, kundi maging civil na lang sa isa't isa para sa mga bata. Yun po. Thank you po. I hope Congressman Franz Pumaren, lahat po ng sinabi ko ay magkaroon ng puwang sa inyong puso para maging open-minded po kayo, maanohan na ang taga 3rd District ng Quezon City, meron po kayong mga constituent na nangangailangan ng divorce bill. Hindi lang po yung kasalang pambayan. Sana meron din na divorce na pambayan.